Magandang araw mga boss. Pag ganito ang sasakyan nyo at gusto nyo palitan ng fuel filter, dito sa fuel hose nya, meron yung dalawang clamp. Gamit ka ng plier para maalis mo sa pagkakaipit itong fuel hose nya, tsaka mo itulak pababa. Tapos pwede mo nang kamay itong fuel hose mo para mahugot mo siya pababa. O, di ba? Tanggal na. At dahil nailihis mo na yung fuel hose nya, maluwag mo na matatanggal itong fuel filter nya. Gagamit ka dyan ng fuel filter wrench. Ito kasing fuel filter wrench ko mga boss, improvise ko lang ito para kahit alanganin, magagamit ko siya. Katulad ng mga ganitong sitwasyon. Mahirap kasi pag wala kang gato, hindi mo matatanggal basta-basta yung fuel filter. Hindi katulad pag ganyan, nakakabit pa siya. O, madali lang, hindi ka mahihirapan. Tapos meron yung dalawang 14 na bolt. Luwagan mo yan para matanggal mo itong dalawang bolt dito sa fuel filter assembly mo. Ayan, tanggal na. O, ito naman ngayon yung fuel filter dahil naluwagan ko na. O, di ba madali ko lang siyang matatanggal. Ganun lang style. Tapos isunod mo naman tanggalin yung dalawang fuel hose dito sa fuel pump. Gamit ka ng plier para mailis mo yung dalawang clamp. Tapos uga-ugay mo lang, sabay ugutin mo pababa. Ganun ang gawin mo sa fuel hose para hindi ka mahirapan. Kasi nakakapit yan medyo gagalaw-galawin mo tsaka mo itulak pababa. Ganun ang diskarte. Tapos dito naman sa water separator mo, naka-bracket yan dito sa body, may number 10 yan na bolt. Ayan, tatlo yan, dalawa sa taas, tapos sa baba, meron yang isa. Ang style yan, para hindi ka pihit ng mga tornilyo, pag maluwag na, kamayin mo na para hindi ka masyadong mahirapan sa pagluwag. Pag natanggal mo na yung dalawa sa taas, o dito naman sa baba, merong isa yan, di ba? O, pag tamo, naluwagan ko na, di ba? O, kamayin ko na, o, ayan na, tinanggal ko na yung bolt, number 10. Tapos dito yun sa ilalim ng water separator, meron yan socket wire sensor, tanggalin mo. Hugutin mo lang yun, nakasaksak lang yan mga boss. Tapos alisin mo dito sa water separator mo itong bracket nya. May 3 bolt yan na number 12. Impact wrench na ginamit ko kasi medyo masakit sa kamay. At pag natanggal mo na yung bracket, dito ka naman ngayon sa lock ring nya. Luluwagan mo rin yan. Gamit ka ng fuel filter wrench. Huwag ka mag-alala kasi madali lang naman luwagan yung lock ring nito dito sa fuel pump nya or water separator. Pag naluwagan mo na yan, pwede mo na siyang kamayin para mas mabilis mo siyang matanggal. At kung makita nyo tinuturo ko, grabe dumi. Kasi nga, itong may-ari na sasakyan, hindi niya akalain na ito pala is nililinis. Ang lagi niya lang ginagalaw is yung fuel filter. Yun lang lagi pinapalitan niya. Mali po yun. Dapat kasama ito sa lilinisan. Importante na pati itong water separator nyo, dapat malinis yan. Ito naman yung upper pump nya, yung tinuturo ko, yung lagayan ng fuel hose, hahanginan nyo yan. Pero dapat mahina lang, hindi naman sobrang lakas. At ito namang water separator nyo, pwede nyo rin siyang hanginan. Ingatan nyo lang yung floater nya, baka ma-damage kung sobrang lakas. Tapos punasan nyo siya ng malinis na basahan. At pag okay na, iset na natin yung pagbuo ulit. Sa pagbuo mga boss, kung paano nyo lang naman tinanggal yan, ganun nyo lang din naman ibabalik. Wala naman kaano-ano dun, kahirap-hirap. Ayan, huwag nyo kalilimutang ilagay itong o-ring nya or gasket. Importante yan na nakalagay. Kasi pag hindi nakalagay yan, malamang pwedeng hindi siya umandar, or kung umandar man, tatapo yung diesel. At pag nilagay nyo naman yung upper pump, siguraduhin nyo maganda yung pagkakasentro nyo. Diyan naman huwag kayong mag-alala kasi wala naman yung guide. Ang importante lang dyan is yung o-ring nya na dapat nakalagay or yung gasket. Tapos higpitan nyo na siya pakanan. Sa paghigpit naman yan mga boss, hindi nyo naman mahihigpitan yan ng todo-todo kasi kusa na yan titigil. Maglalak na siyang kusa. At kung mapapansin nyo, yung trig nya, hindi nyo rin makikita. Kaya ibig sabihin nun, okay na siya. Kaya ako naman ito nasasabi para hindi na kayo mag-alala sa paghigpit pa. At pag okay na, ilagay nyo na itong bracket nya dito sa fuel pump. Siguraduhin nyo lang yung pagkakalagay nyo ng mga bolt nyan is mahigpit talaga. Siyempre para sigurado kang hindi gagalaw-galaw. Gagamit ka lang naman dyan ng number 12 na box wrench para panghigpit mo dyan sa mga bolt nya. At pag okay na, ilagay mo na yung socket wire nya. Siguraduhin mong maayos yung pagkakakabit mo ng socket wire mga boss. Tapos dito naman sa bracket nya, meron uli yung 3 bolt na number 10. I-connect mo yan dito sa body. Siyempre, dapat maayos yung pagkakahigpit mo dyan para sigurado rin na hindi siya gagalaw-galaw. Kaya ko yan nasasabi sa inyo mga boss para kapag tapos yung gawin sa sakyan nyo, hindi kayo mag-aalala na nagkaroon ng ingay. Kaya panayang paalala ko na yung pagkakakabit nyo ng mga tornilyo is dapat mahigpit at maayos. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong isang fuel hose. Tapos ito naman yung sa fuel filter mo, tsaka yung housing nya. Tanggalin mo yung plastic mga bossing.
Tapos lagyan mo ng kaunting diesel yan, punasan mo. Para kapag isinalpak mo dito sa housing niya, hindi mapilipit yung o-ring. Ganun ang style dyan. Kumbaga sa oil filter naman, lalagyan mo langis. Ito naman, diesel. Madulas din kasi yung diesel. Tapos punasan mo siya ng basahan. At balik tayo dito sa water separator mo. Yung clamp niyan, ilagay mo na dito sa fuel hose para umipit siya. Tapos ito naman yung isa pang hose, ilagay mo na rin. Yung clamp nito medyo madali lang. Nakakamay ko yan, yung napipisil ko. At bago ko ilagay itong fuel hose dito sa fuel filter niya, ipump nyo muna itong water separator nyo. Alisan nyo muna siya ng hangin. Pag puno na ng diesel itong water separator or wala na siyang hangin, kung nakikita nyo mga boss, diba, buo na yung diesel niya, pwede mo nang ilagay itong fuel assembly mo. Ayan. Meron niyang number 14 na bolt, dalawa. Iayos mo rin yung pagkakahigpit mo dyan. Hindi yan pwede na gagalaw-galaw. Alam niyo mga boss, kapag maselan kayo magtrabaho, hindi kayo pabaya, hindi kayo magkakamali. Kahit sabihin mo pang hindi kayo marunong, habang pinapanood mo lang to, tapos susundan mo yung video, magagawa mo yan, posibleng hindi. O dito naman mga boss, lalagay ko na yung fuel hose niya na isa. Ayan, nakakabit na, 'di ba? Siyempre, wag niyo kalimutan yung clamp kasi maglalak diyan para yung hose wag mabunot. After niyan mga boss, balik ka uli dito sa fuel pump mo. Ipapump mo siya, ayan papump mo siya. Para dito sa isang filter, lalabas naman yung diesel ulit. Ayan, tatransfer ulit siya. Hanggang sa mawala uli yung hangin, ayan kikita mo. Tinatakpan ko yung dulo niyan hanggang sa maging buo na yung diesel. Tapos pag wala ng hangin na lumalabas, wala siyang bula or buo na yung diesel na lumalabas, okay na yun. Pwede mo na ngayong ilagay itong fuel hose mo at saka yung clamp. At pag nailagay mo na yung fuel hose, kumpleto na sila, ipump mo siya ulit. Kung nakita mo yan tinuro ko na number 10 na bolt, luwagan mo yan gamit ang box wrench mo. Pag maluwag na, makikita mo kung bula yung lumalabas. Katulad niyan, buo na. Ibig sabihin niya wala ng hangin. Kaya ang gagawin mo dyan, ilak mo na siya, isarado mo siya. Ibig sabihin. Tapos, yung kamay mo dapat nakadiin sa fuel pump bago mo siya higpitang tuluyan. At kung sa palagay mo wala ka nang nakalimutan, okay na lahat, wala nang clamp na hindi nakalagay, yung mga hose okay na rin, pwede mo nang paanda rin mga boss. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Tingnan niyo mga boss, okay na. Pinatay CD ko na yung makina niyan para sigurado na okay ang starting niya. Na sana mga boss, nakakuha kayo ng magandang idea. At kung kaya nyo naman, kayo na gumawa ng sasakyan nyo para tipid.